Patuloy ang pagaligid ng mga barko ng China sa Kalayaan Island, partikular ang kumpulan ng mga Chinese Maritime Militia vessel. Bumisita rin ngayong araw sa Pag-asa Island si Senador Francis Kiko Pangilinan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kita ang pagpapakawalan ng flare mula sa Mischief o Panganiban Reef na okupado ng China sa West Philippine Sea. Pinaputok ito nang dumaan ang CESA Caravan aircraft ng Philippine Coast Guard sa Maritime Domain Awareness Flight ngayong araw sa Kalayaan Island Group. Kasabay nito ang radio challenges na sinasagot ng mga piloto ng PCG. You do not possess any legal authority to operate within the Philippines Exclusive Economic Zone. Over. Sa Maritime Domain Awareness Flight ngayong araw sa Kalayaan Island Group mula rito sa CESA Caravan ng Philippine Coast Guard ay hindi na nakita yung Chinese research vessel na huling na-monitor noong nakaraang linggo. Ayon nga sa PCG, nagsagawa ito ng illegal na marine scientific research kasama yung dalawa pang support vessels sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. What we did, we deployed an aircraft 3 consecutive days to document their presence. And then inilabas natin ito. Of course, we submitted it to the NTFWPS for the Department of Foreign Affairs or the Department of Justice to take that necessary action, no? that is within their mandate. Kumpulan naman ang Chinese Maritime Militia vessels sa iba pang bahagi ng KIG, gaya sa Sabina o Escoda Shoal, kung saan karamihan ay magkakatabi na nakaangkla. Ilang beses din na nagpadala ng radio challenges mula sa Subi o Zamora Reef na isa pang okupado ng China. China has anticipated suitable authority over the Nanhai China in the China Sea and against the waters. Over. Kasama sa sakay ng eroplano ng PCG, si Senador Kiko Pangilinan. Yan ay para magtungo sa Pag-asa Island na kanyang pinakaunang beses sa pagbisita sa lugar. Sa kabila ito ng insidente kagabi sa Senado na mas naging tensyonado nang marinig ang pagpaputok ng baril. Pero Abril pa nakaplano ang pagbisita ni Pangilinan sa Pag-asa Island. May mga nag-suggest na i-cancel. Pero sabi ko, importante rin ito eh. Di ba? Hindi kung may krisis sa Senado, yung pagsiservisyo must go on. No? Sa dala-dala natin ang ilang mga suporta, we have to work. And I think that's the best way to regain the trust after this unfortunate, tragic, di ba? Unacceptable, di ba, turn of events sa Senado. Itinanggi naman ni Pangilinan na mayroon ng advance information sa nangyaring gulo sa Senado. Hindi rin anya katanggap-tanggap ang naging insidente. Kaya daw na sila nandun dahil nagtawag ng majority caucus. Kung nagtawag sila ng all senators caucus, nandun kami. Pero hindi eh. So, hindi totoo yung may mga paratang, no, at mga akusasyon na kaya umalis ng maaga dahil may advance info. That is completely false. Nakakalungkot. Hindi dapat nangyari ito. Hindi lang sa national, kundi sa international na balita. Ang tingin sa Senado isang lawless, di ba? Parang nagkaroon ng lawlessness sa Senado mismo na barilan pa. Kawawa ang Pilipinas sa ganitong klaseng mga balita. Sumentro sa pagbibigay ng tulong ang pagbisita ng senador sa Pag-asa Island, partikular na sa mga mangingisda, kung saan tiniyak niya ang dagdag na suporta. Sa bisinidad ng Pag-asa Island, nakaaligid ang halos 30 barko ng Chinese Maritime Militia. Mula Kalayaan Island Group, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.